May desisyon na ang LTFRB kaugnay ng hiling na dagdag pasahe tuwing rush hour. Isang araw bago ang isang round na naman ng oil price hike. Ang LTFRB naghahanda na para umalalay sa mga tsuper. Kung paano, sa pagtutok ni Joseph Moro. Tinitipid na raw ng mga jeepney driver ang papaunti na nilang nabibiling diesel dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo nito. Kasi sa biyahe namin, pag mahaba ang pila, iikot kami dito, babalik kami dito para kumuha. Hindi na kami umi-scared. Puro rush hour na lang para mas tipid kasi pag ito, wala, lugi ka sa abono ka sa diesel. Katataas pa lamang ng lampas 4 na piso kada litro ng diesel nitong isang linggo. Bukas meron na namang panibagong piso at 50 sentimos na diesel price hike. Pangatlong beses na itong pagtaas ngayong Agosto pa lamang na kung susumahin ay nasa 9 na piso na base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research. Ayon sa Department of Energy, bunsod pa rin ang pagtaas ng presyo ng crudo sa pagbabawas ng 1.5 milyong bariles ng langis ng Saudi Arabia at Russia. Ngayon naman pinag-uusapan is around 1.5. So, most likely nasa 90 na po tayo. 80, higher level ng 80, nasa 87, 88. Oo. Posible po umabot tayo niyan. May 2.9 billion pesos na ayuda o fuel subsidy ang inihahanda na ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa LTFRB, hinihintay na lamang nila na i-download ito ng DBM sa kanila. We're hoping that by either Friday or Monday lumabas na yung pera. Depende kung sa klase ng pampublikong sasakyan ang halaga ng matatanggap na ayuda pero hindi raw kasama ang mga motorcycle taxi. Hindi naman na pinayagan ng LTFRB ang pisong rush hour rate na dating hiniling ng mga transport group. Walang bisa na rin daw ang petisyon dahil may bagong petisyon para sa 2 pisong dagdag sa pasahe na inihain nung isang linggo na didinggin pa ng LTFRB. I think it's too high. Even 1 peso for me is a little bit too high. Masyadong masakit sa bulsa ng mga mananakay. Ayon sa pisto ng pangmasmatagalang solusyon, pagbasura ng oil deregulation law at ibalik sa pamahalaan ang pagtatakda ng presyo ng langis. Saka marami panawagan na rin para rito. Kung hindi raw magagawa ito ay baka maaaring suspindihin ang excise tax na ipinapataw sa mga inaangkat na krudo. Kapag tinanggal yung 6 pesos sa excise tax, ay may babalik sa driver yung 6 pesos. Babawi yon. Pero ayon sa LTFRB, sa excise tax kinukuha ang fuel subsidy. It may either decrease or totally eliminate the fuel subsidy. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.